Speaking of pagka-mayor, sa pangalawa nating topic mga bossing. Nako. Sa pangalawa ho nating topic mga kababayan, mukhang may umuugong na balita, natatakbo si Kibuloy. Aba, anong petsa pa lang ho dyan sa Pilipinas ngayon mga bossing? A6? O A5? O A6, di ba? A6. O. Speaking of Kibuloy, A6 pa lang ngayon. Hanggang kailan ang filing? May isang araw pa? O hanggang A8? Kung hindi ako nagkakamali. Aba, mukhang hahabol si Kibuloy. Dahil nakikita ko po doon sa mga post, no? Nung mga DDS, iniisip na tumakbo sa senador si Kibuloy. Alam nyo, malayo yan sa katotohanan at mahihirapan si Kibuloy. Bakit ho, mga boss? Mahihirapan po. Majority ng mamamayang Pilipino gusto matiklo si Kibuloy. Mahuli si Kibuloy. Majority ng mamamayang Pilipino, mga bossing, alam kung ano yung ginawang pagtatago ni Kibuloy. No? Hindi rumerespeto sa batas ng Pilipinas. Paano mo naman iboboto yung isang kandidato na hindi nire-respeto yung batas ng Pilipinas? Gusto nyo po ba yon? Eto, bibigyan ko kayo ng tip. Sa kampo ni Kibuloy, lalo na kay Kibuloy, bibigyan ko kayo ng tip. Ganito. Ang takbuhin ninyo, wag senador. Magmayor kayo. Ayan. Narinig nyo naman, di ba? Mayor ang takbuhin ninyo. Yan ang pinakamalapit sa katotohanan. Tignan mo yung mga nanonood, nagtatawanan. Mark, bakit mayor? Tatakbo si Digong na mayor sa Davao. Sino naman ang kakalaban? Magkakalaban si Digong at si Kibuloy. Ang ibig ko pong sabihin, mga bossing, mayor ang takbuhan ni Kibuloy. Mayor ng City of Jail. Yan po ang pinakamalapit at pinakamakatotohanan. Dun po, powerful. Alam naman natin, powerful si Kibuloy. Pati po dyan sa Oblo. Panigurado po yan. No? Kahit papaano, may pagka-VIP pa din si Kibuloy dyan sa Oblo. Hindi mawawala ho yun, mga kababayan. Real talk yan. Hindi mawawala yun na magkaroon ng medyo konting pagka-VIP si Kibuloy. Siyempre, re-respeto po yan. Takbuhan mo yung pagiging mayor ng Oblo. Ay, nako, panigurado. Kahit papaano naman po, kung na-freeze yung kaperahan ni Kibuloy, kahit papaano po, hindi naman 0-0 yan. Libre mo yan ng Jollibee. Kung pwedeng pumasok. Alam ko naman pwede naman pong magpasok no? Basta sila bibili. Libre mo ng mga Jollibee. Nako, ikaw na mayor dyan. Ikaw na mayor dyan. Bakit? Ikaw ang makapangyarihan dyan Baka pati yung mga yan maniwala na ikaw ay anak ng Diyos Ama. Yung huling balita po, mga bossing ng PNP, 10 kada selda nila. 10 kada selda nila. So, kung 10 kada selda, isa ka, no, ikaw yung pinakamayor, tapos ikaw pa yung son of God dyan, nako, Kibuloy, ibig sabihin, meron ka at posible na magkaroon ka ng siyam na apostoles diyan sa Oblo. Ibang klase. Siyam na apostoles ni Kibuloy. Mayor Kibuloy. Diba, mga bossing? Yung isa, taga-masahe. Diba? Mahilig po sa masahe si Kibuloy Sabi po, no? Sabi po nung mga nagkukwentong mga babae, mahilig magpamasahe si Kibuloy. Kaso nga lang po, gusto laging happy ending. Di umano. No? Laging gusto happy ending. Diyan ako. Kung request ka ng happy ending dyan, Boss Kibuloy, mukhang mapagbibigyan ka dyan. Walang reklamo. Diba? Malamang hindi magreklamo yan. Kailangan mo nga lang magpadala ka ng baby oil. Diba? Baby oil! Bakit? Sikat po ang baby oil, mga kababayan. Nakita nyo yung kay PDD?
1,000 baby oil. Oh, kay Kibuloy, okay na yung isang bote. Matagal naman pong ubusin yan eh. Baby oil, wag kayong kung ano-ano isip. Gagamitin sa wet packs. Huwag niyong iniisip yun. Pag gagamitan nung baby oil, pangmasahe nga kay Kibuloy. Kayo talaga kung ano-ano iniisip nyo. Kapag ang topic natin, Harry Roque, sasabihin nyo, gagamitin sa wet packs ni Roque. Huwag niyong iniisip yun. Hindi ko iniisip yun. Yang si Roque lalaking lalaki yan. Machong macho yan. Oh, mamaya na. Topic natin si Roque din. Dito muna tayo kay Kibuloy. Oh. Yan, pagdala nyo ng baby oil si Kibuloy. Uso naman po. Ewan ko lang kung meron pang baby oil na makita kayo dyan. 'Di ba? Ang problema ho kasi mga kababayan, mukhang naubos na ni PDD yung baby oil. Oh, ha? Yan ang pinakamalapit at pinakamaganda para kay Kibuloy. Huwag na senador. Malayo yun. No? Mahirap ipanalo yun. Lalo na doon sa kinakaharap na issue ni Kibuloy. Nakikita ng bawat mamamayang Pilipino na hindi niya talaga nirespeto ang batas. Meron pa kayong nalalaman na kesyo daw po sumuko si Kibuloy. Oh. Ano lang ang maniniwala doon? Mahina lang ang kokote at saka utu-utu lang ang maniniwala ho doon, mga kababayan. Ang totoo, nakubkob siya, no? Kumbaga, corner. Oh. Nawala ng ibang gagawin kundi sumuko. Hindi naman po kayang pangatawanan ni Kibuloy yung sinasabi niyang hindi ako papahuli ng buhay. Ibig sabihin ho nun, manlalaban, 'di ba? Hindi kaya ni Kibuloy. Oh, suko. Yes, teka, Torret, susuko na ako. Ganun po talaga nangyari diyan, mga kababayan. Ganun po talaga ang nangyari diyan. Kaya huwag kayong magpapapaniwala doon sa sumuko. Wala. Meron akong kilala na pasubo. Hindi sumuko, napasubo. O, yun ang kilala natin, mga bossing. Kaya kung itutuloy nyo, yung sinasabi nyo, natatakbo si Kibuloy sa pagkasenador, ay nako, maghunos dili kayo. Doon kayo sa pinakamalapit, no? Ang pagpapatakbo kay Kibuloy bilang mayor ng Oblo. Tapos humingi kayo ulit, no? Ng tulong doon sa mga vlogger ninyo. Tingin ko iniwan na po ng mga vlogger si Kibuloy pagkatapos pong mahuli. Oh. Wala na, iniwan na po, mga kababayan. Iniwan na. Bakit kaya? No? Pagkatapos mahuli ni Kibuloy, wala nang nagba-vlog sa kanila kay Kibuloy. Pagkatapos pong ma-freeze yung kaperahan ni Kibuloy, wala na ding nagba-vlog kay Kibuloy. Oh, biglang naiwan sa ere. Alam nyo ho, isa yan sa pakiramdam ko, mga kababayan, kung bakit nagkatampuhan ang KOJC at Maisog. Dahil doon sa siguro pinangako nila, hindi namin hahayaang mahuli si Kibuloy, ha? Pero suportahan nyo itong Maisog namin. Wala po, hindi nagampanan yung sinasabing hindi hahayaang mahuli. Kaya sabi nung KOJC siguro, walay na kami sa inyo. Wala naman din pala kayong power. Hindi nyo na pigilan ang pagpapahuli kay Kibuloy, ang pagkuha kay Kibuloy. Di ba? Nagkaroon pa nga yung 3 senador na may pahiring-hiring daw ho, mga bossing. Naamoy, naramdaman ng mamamayang Pilipino. Nako, ito is obstruction of justice ang ginagawa nitong 3 na ito. Halata na malapit nang makuha si Kibuloy. Halatang malapit nang makuha si Kibuloy, kaya sugod na sila sa Davao. Nako, emergency na to, halika, punta na tayo sa Davao, mag-hearing tayo doon, kunwari. Di ho ba? Buko. Pero ako'y umaasa pa din po na nag-iimbestiga ang PNP dyan. No? Doon sa mga vlogger, doon sa mga executive, at doon po sa mga sa mga politiko natin na naramdaman natin na inobstruct yung justice. Ulitin ko, ang takbuhin ninyo pagka-mayor sa
City of Jail. Oh. Wag na yung senatorial balls. Wala, mahirap 'yon.